we expect the numbers to rise lalo't maraming gumamit ng paputok kagabi. And to check the situation on that, we have our mobile journalist, Kayla Macantan, to provide us updates from the Jose R. Reyes Memorial Medical Center in Manila following the New Year celebrations. Hi Kayla, Happy New Year! Ilan ba o gaano karami yung tinakbo dyan sa Jose Reyes Medical Center? Yes, Happy New Year, Paulina, Denise. Ito nga, no, magandang panimula sana ngayong taon. Yung maingay kagaya ng mga nabanggit nyo para yung blessing ituloy-tuloy din at good vibes lang. Pero yung ibang kapatid kasi natin, mas pinili na gumamit ng mga firecracker. Kaya naman dito sa JRRMC, umabot ng 83 as of 10 a.m. yan. No? Yan yung kanilang latest update. Umabot na 83 yung mga itinakbo dito na firecracker-related injury at karamihan dito, dahil nabanggit din ninyo kanina, nabanggit ni Denise, yung iba hindi talaga yung user kasi ang bilang ng active ay 28 lang. At yung 55 na mas mataas na bilang, yan yung passive, yan yung mga nanonood lang, napadaan. Kagaya nung isang kaso na naikwento sa atin ng mga guard, no? Kasi gabi nung itinakbo yung 10 years old lang na bata na sana pauwi lang, naglalakad, tapos saktong natumba daw yung fountain. Yung fountain naman ay sa pagkakaalam ko ay legal 'yon, pero delikado pa nga rin kasi siya. So ayun, siya ay napuruhan, yung kanyang paa at yung kanyang kamay, parang naputol na nga raw yung isang kanyang kamay nung siya ay tinakbo dito. So marami talagang kaso. Meron din silang nakwento kanina lang na meron din daw pulis na nabiktima na naninita lang sana ng mga bata na nagpapaputok, pero siya yung naputukan sa kamay. So hindi pa lang natin na-follow up sa OIC kung ano yung update dito sa mga naikwento sa atin na kaso kasi madaling araw nung sila itinakbo, pero as of 7 a.m. yun naman yung latest na may naitakbo regarding sa dito nga sa mga paputok. Ngayon may mga mangilan-ngilan na pupunta dito sa emergency room pero hindi na yan related sa firecracker. Siguro yung iba na high blood sa dami ng kinain kagabi. Pero yun yung latest dito sa ating sa mga paputok dito sa JRRMC. Pero totoo yung tinatawag, Kayla, mayroon daw sabing holiday heart dahil nga sunod-sunod yung mga parties, yung kinakain tsaka iniinom. But going back, 83 yung sinabi mo na dinala dyan, 55 Yes. of which nadamay lang. Ano yung mga paputok na dumali sa kanila? Nabanggit mo yung fountain, pero meron ba nung mga yung Judas belt, meron mga whistle bomb, yung mga boga, Yes. yung mga ganyan. Oo, sa data ng JRRMC, ang pinakamataas talaga na ginagamit ng mga nabiktima itinakbo ay yung mga improvised, unknown. So ito yung mga kanya-kanyang gawa lang sa bahay na hindi talaga nila binili. Ito yung mataas, para nasa 31 yung bilang ng unknown. Sumusunod dito yung 5-star, yung triangulo, at yung pangatlo yung King Kong, which is hindi ako aware masyado kung ano bang uri yun ng paputok. Pero ayun nga kasi yung pinapaalala, no, kahit na merong mga legal, merong mga license talaga, talagang delikado pa rin, lalo na nga kung may ibang mga madadamay, kagaya ng mga nanonood lang. At meron din tayong parang ito ay related din sa patukan pero hindi siya directly natamaan, parang lumalayo pero nabagok. So talagang iba't ibang aksidente yung pwedeng maging sanhi ng pagpapaputok. Kaya nga nakakalungkot na mas tumaas yung porsyento ngayong taon kumpara noong 2023. Oo, naku, nakakalungkot naman yan. Kayla, actually kahapon, no, pinakita sa iba't ibang news reports kung paano naghahanda yung mga ospital para dito sa influx nga ng mga biktima ng mga firecracker-related injuries. Pinakita doon yung mga gagamitin ng mga doktor kung sakali mga may kailangan i-amputate, yung mga bone cutter. Naku, nakakatakot talaga. Pero dyan ba sa ospital na yan, may mga kaso ba na nauwi sa amputation? Yes, kung hindi tayo nagkakamali, merong kaso ng na-amputate na talaga. Dahil usually kasi talaga yung natatamaan ay yung mataas na porsyento dito sa kaso ng JRMC, yung mata, tapos yung lower extremities, so yung kamay, yan yung isa pa na madalas. Pero sa let me check lang yung bilang mismo. Pero kung hindi ako nagkakamali, mas mataas yung hindi naman na-amputate. Siguro mga hindi tataas sa 10 yung bilang nung tuluyang in-amputate dahil naisalba pa naman yung sa iba. Pero kasi meron pang itinakbo dito na parang nako-costume pa siya.
na parang lalaki siya pero naka-costume siya na meron siyang hinaharap, nakadress siya. Pero duguan siya dahil parang sa kalagitnaan ng kanilang kasiyahan siya natamaan. Pero maswerte naman sila na yung kasong yung mga napunan kasi si Denise Valdez Sancho yung tumao dito nung gabi, so siya talaga yung nakakita ng mga duguan. Ngayon kasi umaga na, may yung huling itinakbo, pulbura na lang daw yun parang yung mga tapos na napaputok. So yun delikado din paalala natin kasi minsan yung iba, may ibang bata na kagaya ng Piccolo, yung pinupulot nila kasi iniisip gamit na pero may biglang sasabog pa. May mga ganong instances sa mga paputok. Kaya yun din yung isang pinapaalala nila dito sa ospital. Kayla, may cases din ba nung katulad nun, yung mga pinupulot, isa yan sa mga palaging pinapaalala sa mga bata, poisoning naman, yung mga hindi nga sumabog pero yung iba sinusubo, mga ganyan. Merong mga ganyang cases in the past Oo. Pero dito ngayon sa JRMC, wala pa namang naitatala na ganong kaso, Denise. Pero very familiar nga ako sa ganyan. Kaya paulit-ulit din yan na pinapaalala ng DOH bago pa magsimula yung putukan, lalo na yung mga maliliit na paputok at nagkalat. Kasi di ba karamihan, lalo dito sa Maynila, sa area ng Maynila, makikita mo talaga yung mga bata nasa lansangan lang naglalakad, na walang kasamang magulang. Kaya mahalaga din na kung may mga nagpapaputok, maging responsable din na linisin at ligpitin yung kanilang mga pinaggamitan para hindi na mag-cause pa ng anumang aberya o aksidente doon sa mga inosente. Naku, tama yan, Kayla, kasi nga pagkatapos natin magsaya, mag-celebrate, importante talaga kailangan linisin din na yung mga naiwan na paputok at for sure, baka yung iba dyan, gusto pa nila ubusin yung mga hindi nila nasindi. Sana hindi na sila humabol dyan sa ospital, no? Pero Kayla, hanggang kailan ba naka-high alert ang JRRMMC? Pauline, sa ngayon, hindi pa natin nakakausap yung OIC dahil nagpalitan na sila ng kanilang duty. Pero marami pa rin staff pa raw sila ngayon sa kanilang mga personnel. And maging yung ating PNP, may mga ilan-ilan din na bumibisita, check yung mga kaso. At yung security naman, nakausap natin yung mga gwardiya din dito sa labas. Talagang maigting din kasi kami din, hindi din kami masyado, binabantayan din kami. So assured naman yung security at yun naman yung sinisiguro din ng ospital, yung kagamitan, yung mga tao, talagang ma-accommodate lahat ng pupunta dito sa JRRMC. Pauline. Alright, maraming salamat para sa report na yan at Happy New Year sa'yo. That was our mobile journalist, Kayla Makantan.